Palagi akong nagmamadali sa buhay. Kakagraduate ko ng college, gusto ko na, dapat maka-abroad na ako agad. Right. Kaya yun, no, inabutan ako ng 4 na taon bago naka-abroad. Nung nasa Australia ako, isa talaga sa pangarap ko nung nagwo-working student pa ako nung kolehiyo is gusto ko mapatapos ang bahay ng parents ko. Gustong-gusto ko talaga. Nakakatawa, nung first job ko nung college pa ako, tumitingin ako sa hardware, magkano ba to? Dahil akala ko kaya siya ng sahod ko. Nasampal ako sa katotohanan na, hindi pala, ang mahal pala. Nung nasa Australia na ako, inactivate ko na naman ulit yung goal ko na, ito, gusto ko tapusin tong bahay na to. Right. So, ang daming nagtatanong, bakit daw ako paano ko ginawa na nakapagpagawa ng bahay? Kasi marami daw silang kakilala na matagal na sa abroad, hindi pa nagawa. Totoo. Oo. Ano ang itsura ng isang araw mo nun? Mukha akong aswang joke. Sobrang haggard ko talaga. Like, actually, umabot sa time na palagi kong natutulog sa train station. I mean, sa train doon. And, natutulog ako dahil pagod na talaga ako. Parang, oh my gosh, hindi ko na kaya matayo yung sarili ko. Na-experience ko din yung magtrabaho na sobrang taas ng lagnat. Yung parang sumusuka ka na sa sobrang taas ng lagnat mo. Tapos after ko magsuka, tumayo agad ako dahil kailangan ko magpatuloy sa trabaho. Ganyan ang nangyayari sa mga taong nagmamadali. Pero alam mo, minsan okay lang eh. Ako personally, marami nagko-comment sa akin na the way I live life is very sa flow lang, very passive, puro short-term goals, walang long-term. So nasasabihan ako na, pag tinatanong ako ng plano mo, wala akong nasasagot. And then pag nag-look back ka, lilipas yung time na puro ganun lang. Nag-look back ka, wala kang masyadong achievements. Pero kaya minsan feeling ko okay din yung ganyang klaseng personality na lagi nagmamadali. At least alam mo yung goals mo, ito yung gusto mong gawin. Gusto mo na siyang makuha kaagad.